Well, I wish, Attorney Sal, ganun ang pagkaintindi ng marami sa ating mga kababayan dun sa mga pinaliwanag mo, Attorney Sal, ano? Pero alam mo, Attorney Sal, it's time to read naman yung feedback ng ating mga kababayan dito sa ating discussion. Sabi nito ni isa sa ating mga televiewer, ni si Engineer Carlin Tugigaraw, sabi niya, good AM, Attorney, good AM, Idol Attorney Sal, para maiwasan ang baha, dapat may total plastic ban at parusahan nagkatapon ng basura sa lansan. I think ito yung discussion natin, Attorney Sal, regarding dun sa flood control projects ng government. Sabi naman yes, totoo yun. Ano ba yan? Kaya di ba, ang dami nagtatapon yan, basura. Kaya kahit ano pang ganda ng project mo, kahit ano pang ubod ng lalaki, ng mga drainage, di ba, mga barilis na ubod ng lalaki, nakikita natin yan. Pero kung binarahan mo yan, yung pinapasukan, dinadali ng tubig, di useless din. Kaya nagbabaha tayo. Sabi naman ni Eddie Villafranca, in Davao City, let's keep it clean. Do not pollute the air, the land, the sea for future generation to enjoy. Ayon naman kay Arlene Kim, sa UAE government, ang may hawak ng electric at water nila at isang agency lang, ang DEWA. Dapat ganyan din daw dito para di nakukurakot ang pera. Naman, DEWA. I'm not sure. I think yun yung agency nila sa UAE na humahawak sa tubig at kuryente, if I'm not mistaken. Sabi naman ni Malagros, Attorney Sal, isipin ko pa kung maniniwala ako kay Rimulya. Mapapaisip sila, Attorney Sal. Bakit nag-iisip? Bakit pa kailangan mag-isip, Attorney Sal? Ano pang iisipin doon? Wala ka nag-iisipin nga dahil yung ginagawa ng mga miyembro ng kabinete, o kagaya niya, no, tingnan mo yun sa kaso ng Sabungero, pareho-pareho lang yung ginawa niya kay Tebes, Pastor Kibuloy, kanino pa, kay Alice Go, at kay Presidente Duterte, at kay Inday Sara, hinuhusgahan niya na. Wala pa nga preliminary investigation, di ba? Lakas daw ng kaso, laban sa, kila Atong Ang daw, lawa-lawa. Hindi niyo pa nga wala pa nga formal na complaint, wala pa nga dinidemanda, wala pang preliminary investigation. Nauuna kasi yung announcement, hindi ba? Yung ginawa nila doon sa paghukay, dyan, sa Taal Lake. May mga nakuha kami mga buto, mga yakitiyak, kung ano-ano. Yung pala, wala naman. Yung DNA, hindi pa pwede sabihin na ito yung mga remains ng Sabungero. Pumalpak na naman. Yan ang problema kasi. Nauuna yung paghahatol nyo at ng publisidad. Kaya talagang, ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Ba't pa mahilig sa publicity stunt kasi? Gusto siguro din. Sabi naman ni Edward 2, what happened to the three branches of government in the Philippines? Bakit walang pakialam at bakit hindi pwedeng makialam ang presidente sa Senate and Congress? Bakit nga ba, Attorney Sal? Dapat bang makialam ang presidente o hayaan na lang? Una-una, hindi totoo na hindi nakikialam ang presidente. Lahat ng presidente nakialam sa Kongreso, maliban si Presidente Duterte. Kasi si Presidente Duterte, hindi niya alam na nagkaroon ng pagbabago. Pagbabago ng speaker. Natatanda mo nung panahon ng Speaker Pantaleon Alvarez? Hindi, wala siyang kaalam-alam eh. Pag-landing niya, sa kanya lang nalaman, may bago na ba? Hindi nga alam yung drama, Attorney Sal. Yung drama na nangyari doon sa camera. Alam ko, may personal knowledge ako sa nangyari doon sabagat meron akong participation doon. What participation, Attorney Sal? Basta. Dating Presidente GMA, alam niya yun. Pero the point is, kasi nga, ang presidente ng ating bansa, yung mga nakaraang pa, talagang sinusunod yun ng mga lawmakers. Kasi, di ba sinasabi nila, ang presidente ng bansa ng Pilipinas, ang pinakamatinding binigyan ng kapangyarihan. Kaya lahat yan, luluhod sa kanya. Hindi totoo na bakit hindi makialam. Nakikialam.
talaga yan. Walang nangyayari dyan na hindi niya alam. Presidente nga siya. Kaya hindi ba sinabi ko yung sinasabi niya na mahiya naman kayo. Mali. Mahiya naman tayo. Oy. Kasi ikaw presidente eh. So pag alam mo yan at sinasabi mong alam mo may corruption, alam mo may ganito, alam mo walang nangyari, alam mo mga guni-guni ang ibang project, ibig sabihin, bakit mo binabanatan sila eh, ikaw ang bossing eh. Kung alam mo yan, dapat hininto mo na yan. Dapat pinakulong mo na yung mga yan. Hinimanda mo. Hindi po ba? O kaya yung presidente talaga, makapangyarihan sa lahat at pwede siyang makilang. Talagang si Presidente Duterte, hanga ako rito sa tao ito, siya na nga pinaka-powerful, ayaw niyang makialam. The only time na nakialam siya, hindi pa, pwersado pa siya nakialam. Bakit? Kasi hiningi ang kanyang pakikialam. Tanda mo yung tatlo, si Martin Romualdez, Alan Velasco, saka si Alan Cayetano. Hindi sila magkasundo kung sino magiging speaker. Nag-aantay sila ng basbas ng presidente. O, ginawa nila, sir, pwede ba ayusin niyo kami rito? O, ayaw niya eh, pero since lumapit kayo, sige, gawin niyo, pagatian niyo na lang. O, hindi ba ganun nga nangyari? Ayun. And our last text message from Carlos Aurelio, it is the Senate plan and they already know the Supreme Court are ruling about the impeachment because they assume if Sara will run as president next election, si Cheese ang magiging VP niya. And other Senate still on her side para ma-maintain ang position, desperate moves. Sara Cheese? May future bang Sara Cheese? Wala. Wala. Maaga Pwede pa. Ilang maaga pa eh. Yung mga kilos ni Ham and Cheese malabo eh. Oh. Malabo yung mga galaw niya. Para talagang politiko kung sino nasa kapangyarihan nandun siya. Palagi siyang in power eh. Wala. Ito mo yung history niya. Kaya mahirap yung ganyan. Kailangan sa atin yung talagang hindi kumikiling kahit kanino. Yung Duterte style talaga, wala siyang pakialam. Kamag-anak kita, kaibigan kita, tanggalin kita pag may corruption ka. Pag hindi mo ginawa trabaho mo, tanggalin kita dyan. Ito, hindi pa pwede si Ham and Cheese dyan. Well, thank you very much, Attorney Sal, sa mainit na discussion ngayong Lunes ng umaga. Ano bang nais mong ihabili na mensahe sa ating mga kababayan for this week? Kay Presidente Marcos Jr., gaya ho ng kanta natin, siguro yun na lang ang kanta niya. Na sinasabi ng plotters na alam niya na kung sino ang may kasalanan. Kasama ko kayo doon eh. Kahit na sabihin mong hindi kayo actual na participant. Oo, command responsibility yan, Attorney Sal. Kayong boss eh. Kayong boss. At saka alam nyo nga eh. Inamin nyo sa amin na alam nyo. Alam nyo. Kaya dapat po talaga, maganda na yung inamin nyo sana. Kaya lang, nung itinuro nyo sa iba, ay mayroon nagkaroon na naman tayo ng problema. Doon sa mga lawmakers, tigilan nyo na ho yan. Tigilan nyo na ang pag-defy sa Korte Suprema, sundin nyo na lang ho. Anyway, kung talagang gusto nyo tanggalin si Inday at meron kayong sufficienteng batayan, i-refile nyo. Ano bang problema nyo? Pwede namang i-refile. Pero sundin nyo lang yung proseso. Yun lang naman ang punto ng Korte Suprema para hindi tayo magulo.